Mga Katoliko dumagsa sa Christmas Eve Mass sa St. John the Evangelist Cathedral sa Dagupan City. Narito ang report ni Joel Fernandez. Dumagsa ang mananampalatayang Katoliko sa Christmas Eve Mass sa St. John the Evangelist Cathedral sa Dagupan City. Bago ang misa, isinagawa ang panunuluyan, isang dula tungkol sa paghahanap ng matutuluyan ni na Virgin Mary at St. Joseph mula sa Nazareth patungong Bethlehem. Ilang kabataan ang lumahok sa pagtatanghal upang maipakita ang pinagdaanan ng mag-asawa bago isilang si Hesukristo. Ito ang misa, tapos kunting handa lang, salo-salo lang. Kunti lang, hindi naman masyadong magaro. Sana malasog kaming lahat. No? Tapos dito lang, doon din sabay natin yung mga magkasama, mga walang gulo. Tapos malayo kami sasakit. Pinangunahan ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas ang Christmas Eve Mass. Sa kanyang homily, binigyang diin ng Arsobispo ang totoong kahulugan ng Pasko, kung saan nagkatawang tao si Jesus para sa sanlibutan. Kailangan nating alagaan ang katawan ng tao. Halimbawa, dahil minahal tayo ng Diyos, ang tunay na nagmamahal ay hindi pumapatay, hindi nagnanakaw, hindi nagsisinungaling, sapagkat yung pagnanakaw, pagsisinungaling, panloloko sa kapwa-tao ay taliwas sa mensahe ng Pasko. Napuno naman ng saya ang pagsalubong ng Pasko ng mag-anak na Lopez sa Calasiao, Pangasinan. Bukod sa simpleng salo-salo, enjoy rin ang mga bata sa mga inihandang palaro. At syempre, buhay na buhay pa rin ang tradisyon na palitan ng aginaldo, kung saan bawat miyembro ng pamilya ay nakatanggap ng regalo. Isa raw ito sa ipinagpapasalamat ng balikbayan at seafarer na si Raul Lopez, ang magdiwang ng Pasko kasama ang buong pamilya. Being a seafarer, ito ang pinakamaligayang pagkakataon para sa amin, mga seafarers, kasi nga I will spend my Christmas to my family, di ba? Or even New Year. Kasama si Ron Taniedo, Joel Fernandez, One North, Central Luzon.